Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nene. 29 na taong gulang. Tobong Leyte. Matagal niyo na po akong tagapakinig at talaga namang gustong-gusto kong pinapakinggan ang mga kwentong aswang ninyo. Dahil may karanasan po ang aking lola sa mga aswang. Itong kwento na ibabahagi ko sa inyo ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng aking lola sa tuhod na tawagin na lamang natin sa pangalang Lola Karing. Hindi ko nasasabihin ang lugar na pinangyarihan para na rin sa face of mind na mga naninirahan doon. Isa namang magsasaka ang aking lolo na tawagin na lamang natin sa pangalang Ignacio. Nakikisaka lamang ang aking lolo sa isang kakilala na may kalayuan sa amin. Si Lola Karing naman ay nasa bahay lamang at inaasikaso ang mga anak niya. Nang mga panahong iyon ay naninirahan pa lang sila sa paanan ng bundok at malayo sila sa kabihasnan. Nalipat lang sila sa bayan dahil sa nagsipag-asawa na ang 3 nilang anak, 2 lalaki at 1 babae. Sila ay sina Lola Nilia na ina ng aking ina, Lolo Dante at Lolo Lino. Bali isasalaysay ko ito sa point of view ng aking Lola Karing. Nakunento lang din sa aking Lola Nilia noong ito ay nabubuhay pa. Ito na, simulan na natin ang kwento. Hapon iyon at abala ako sa pamimimitas ng gulay sa aking munting taniman di kalayuan sa aming tahanan nang biglang makarinig akong nang kaluskos sa di kalayuan. Natigilan ako at napatingin sa paligid ngunit wala akong nakita. Sa edad na 40, naniniwala ako sa mga lamang lupa at iba pang kauri nito. Dahil madami akong naririnig patungkol sa mga ito at higit sa lahat ay may naging karanasan sa Ignacio, ang aking asawa, sa mga aswang. At hindi ako natatakot sa mga ito. Dahil may pangontra ako nito sa bahay. May dala rin akong luya at asin sa aking bulsa. Kailangan ko ito lalo na at nagdadalang tao ang aking manugang na si Tise, na asawa ni Dante. May dala-dala din akong buntot pagi para kung sakali man na makakita ako ay hindi ako mangingimi na ihampas iyon rito. Kaya naman nang marinig ko uli ang pagkaluskos, napahigpit ang hawak ko sa patalim na hawak. Kung sino ka man, lumabas ka. Harapin mo ako. Mapanghamon kong sabi sa nilalang na kumakaluskos. Ilang saglit lamang ay biglang nawala ang kaluskos na iyon. Napahinga ako ng malalim at ipinagpatuloy ang ginagawa dahil paggabi na rin. Ganun na lamang ang aking pagkasindak nang makita si Dante na may hawak na buntot pagi at may hawak din na asin. Tinanong ko siya kung bakit may hawak siyang ganoon. Ang sagot nito, kanina pa nito naririnig ang kaluskos at inihahanda niya na ang sarili. Si Tese ay nasa isang sulok lamang at katabi ni Nelia para ito ay protektahan. Ibinaba niya ang hawak na gulay sa mesa at ilang sandali lamang ay dumating na si Ignacio na may bitbit na isda na binili nito sa mga naglalako sa tabi-tabi. Kwento ni Ignacio na may nakasalubong daw itong matandang babae na may mahabang buhok. Mabuti na lamang at hindi siya nito ginawa ng masama, kundi nakangisi lamang ito habang nakatingin sa kanila. Mapupula ang mga mata nito at alam niyang aswang iyon. Handa na sana niyang kunin ang buntot pagi sa bulsa ng lampasan siya nito at ang lingunin niya ay wala na ito. Isang manggagamot si Ignacio at magaling itong makipaglaban sa mga aswang at ang karanasan niyang iyon ang dahilan para maniwala ako sa aswang. Nang magtungo kasi ito sa bundok ilang taon na ang nakakaraan ay may nakasagupa itong malaki at itim na aso. Mabuti na lang at dala niya ang buntot pagi at asin kaya natalo niya ito. Idagdag pa ang mga alam nitong dasal para mapalayo
at matalo ang mga aswang na iyon. Sugatan nitong umalis at simula noon ay hindi na siya ginagambala ng aso kapag nagtutungo ito sa bundok para mangahoy. Alam ni Ignacio na napuruhan niya ang aswang dahil sa dami ng sugat nito at himala na lang na nakauwi ito ng buhay dahil sa natamoy nitong sugat. Agad kaming nagsunog ng goma sa labas ng bahay at nagsalitan ang tatlong kalalakihan sa pagbabantay sa amin. Lalo na kay Daisy na 3 buwan ng buntes. Alam kong isa rin sa punteriya ng aswang ang buntes. Kinaumagahan, nagtungo ako sa gulayan at muling namitas ng mga gulay para sa ulam kinabukasan at mamayang hapon. Napatingin ako sa aking unahan nang makitang may isang babaeng patungo sa aking direksyon. Napaatras ako ng bahagya dahil sa gulat. Nang makalapit ito, tinitigan niya ako at nagwika ng, "Buhay ang kinuha, kaya buhay din ang kabayaran. Dadanak ng dugo." Matigas niyang sabi. Hindi ko kaagad naisip ang ibig niyang sabihin. Napalinga lang ako para maghanap ng panangga dahil wala akong dalang patalim. Ngunit nang tignan ko ang babae, wala na siya sa aking harapan. Napahigpit ang hawak ko sa gulay at huminga ng malalim. May ideya na ako sa sinabi ng babae. Marahil, kamag-anak ito ng napuruhan ni Ignacio. Nang gabing iyon, napagdesisyonan kong sabihin kay Ignacio ang nakita at narinig ko. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Sinabi niyang may ideya nga siya na namatay nga. Ang naengkwentro niyang malaking aso na isang aswang. Kaya sinabihan niya kami na maganda dahil dadanak talaga ng dugo. Nahintakutan si Tise dahil nag-alala ito sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Agad naman itong nilapitan ni Dante at sinabing hindi nila makukuha ang anak nito. Kinagabihan, natutulog sila Nelia at Tise. Hindi muna ako natulog dahil gusto ko silang bantayan. May mga bawang din na nakasabit sa bintana at pinabulsa ko rin sila ng luya. Hindi rin nawawala ang asin at buntot pagi sa tabi para kung sakali na salakayin kami handa na kami. Nagsusunog din sa labas sila Dante at Ignacio ng goma. Nasa loob naman si Nalino para magbantay sa loob. Bawat bintana na maaaring pasukan ng aswang ay may nakasabit na bawang. Masyadong magastos. Lumabas muna ako ng silid at binuksan ang bintuan para makikita ang dalawa. Tumabi ako kay Lino at sinabing matulog muna siya. Akmang matutulog na sana siya nang makarinig kami sa labas ng sitsit at kaluskos. Kaagad akong nagtungo sa kwarto para bantayan ang aking manugang na mahimbing na natutulog, tsaka kinuha ang buntot pagi at hinawakan iyon. Napatingin ako sa bintana nang makitang may 2 tao roon sa may trangkahan na kahoy na gate. "Anong ginagawa niyo rito? Gusto mo bang mamatay ng buhay?" Sigaw ni Ignacio. Kakaiba na niya. Tumawa lamang ng malakas ang dalawa at nagwika na, "Nandito kami para balaan kayo na may mamamatay sa inyo. Pagbabayaran mo, tanda, ang ginawa mong pagpatay sa kapatid ko. Sisiguraduhin ko na may mamamatay sa inyo." Sabi ng mga ito at kaagad na nawala. Sinabi ni Ignacio na walang mamamatay sa kanila. Lalaban sila para sa kaligtasan nila. Kaya napatingin siya sa 2 anak, sina Dante at Lino. Sinabi na tuturuan niya ang mga ito ng orasyon pangontra sa aswang at kung paano magagapi ang mga ito sa mabilis na paraan. Agad naman na nagtungo ang mga ito para matapos ng problema nila at maging payapa na ang kanilang buhay na walang iniisip na pagbabanta. Kaya naman kinaumagahan ginawa na ni Ignacio na maipasa ang nalalaman na orasyon pangontra sa mga aswang sa mga anak hanggang sa matuto ang mga ito.
Ilang araw ang lumipas pero walang paramdam ang mga aswang. Kaya inakala namin na umatras na ang mga ito at hindi na itinuloy ang balak. Ngunit sabi ni Ignacio na laging maghanda lamang dahil hindi namin alam kung kailan sila susugod. Ngunit ilang buwan ang nakalipas. Wala pa ring paramdam ang mga ito. Kaya naging kampante na si Ignacio na hindi na kami gagambalain pa ng aswang. Hanggang sa isang pagkakataon iyon. Gabi na nun. At mahimbing kaming natutulog. Kahit ganun pa man ay nagsunog pa rin kami ng koma sa labas. At may mga bawang sa bintana. Ngunit nagulat na lamang kami nang bigla ko na lamang narinig ang pagbukas ng pintuan sa sala. Dali-dali akong tumayo at nagtungo roon. Ganun na lamang ang pagkagimbal ko nang bumukas iyon at tumambad sa aking harapan ang isang matandang babae na may mahabang buhok at mahabang saya at mayroon itong kasamang isang lalaki. Mukhang naging kampante kayo ha. Diba sabi ko naman sa inyo na kukunin namin ang kabayaran? Nagpalakas lang kami para hindi kami tabla ng mga ginagawa ninyong pangontra. Ani nito na nilakipan pa ng nakakainsultong pagtawa. Napatingin ako sa pintuan ng silid. Mahimbing na natutulog ang aking mag-anak. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan. Ang sagot niya, kailangan daw niya ako para ialay sa Diyos nila, kay Satanas, sa Diablo, para mailigtas ang aking mag-anak. Voluntaryo kong sinabi na ako na lang ang iaalay nila, kapalit ng kapayapaan ng aking mag-anak. Lumapit siya sa akin at inakay ako palabas. Naglakad kami palabas ng bahay at tinungo ang masukal na gubat ng bundok. Habang naglalakad sa masukal na kagubatan, nag-usal ako ng dasal para sa kaligtasan ko at sa kaligtasan ng aking mag-anak. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling iyon hanggang sa umabot ng 1 oras ang aming paglalakbay. At nang marating namin ang isang pamayanan o komunidad, nakita ko ang mga aswang sa labas na hinihintay kami at ganoon na lang ang hiyaw nila nang makita ko. Na para ba akong masarap na putahe na gusto nilang lantakan. Siyang-siya ang mga ito nang makalapit kami. Biro pa ng isa na isang matabang karne raw ang naiuwi ng mga ito. Kaagad akong tinala sa isang kubo at doon itinulak ng malakas papasok. Tsaka pasigaw na sinabay na doon muna daw ako habang pinapakulo ang kawan na paglulutuan para sa akin. Tsaka nila ikinandado ang kubo. Napaupo ako sa kama at nagdasal. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas. Iginala ko ang paningin sa kabuuan ng bahay at sa kinaupuan ko. Sa tapat niyon ay may bintana. Yari lamang sa kahoy at pawid ang kubo, maging ang mga bintana. Nakaisip ako ng paraan kung paano ako makakatakas. Kaya naman tumayo ako at sumilip sa labas ng bahay. Ang mga aswang ay nagtungo sa likod ng bahay. May mga malalaking aso rin na nakasunod. Hindi kaya aswang rin ang mga ito? Napatingin ako sa bintana sa gilid. Nagtungo ako roon at bahagyang sumilip kung saan makikita sa di kalayuan ang malaking kawa. Pinapalibutan nilang isang kawan at tiyak na doon nila ako ihahagis. Binundol ng kaba ang aking dibdib. Nakaramdam ako sa paligid at nang maramdaman na wala ng aswang na dadaan sa kubo, nagtungo na ako sa bintana sa may papag at inakyat yon. Dahan-dahan akong bumaba. Muli, napatingin ako sa kinaroroonan ng mga aswang. Mabuti na lang at nakafocus sila sa ginagawa, kaya hindi nila ako napapansin. Wala na akong sinayang na sandali. Kagad akong tumakbo patungo sa dinaanan namin kanina. Nakakailang takbo pa lang ako nang makarinig ako ng sigaw.
Siguradong alam na nila na wala ako sa kubo, kaya naman mas binilisan ko pa ang pagtakbo kahit hinanghina ng aking tuhod dahil hindi na ako ganoon kalakas sa pagtakbo. Hanggang sa may nakita akong nasa 5 katao na papalapit sa akin naroroonan ko. Binundol ulit ako ng kaba dahil baka mga aswang ito. Pero nabuhayan ako ng loob nang marinig ang aking pangalan na tinatawag ni Ignacio. Karing! Karing! Nasaan ka? Punong-puno iyon ng pag-alala. Agad akong tumakbo papalapit sa mga ito, kasabay nang may narinig akong sigaw sa aking likuran. Marahil ang mga aswang na iyon. Nandito ako, Ignacio! Sigaw ko. Sinalubong ko sila. Niyakap niya ako nang makita niya ako. Nagpasalamat ito dahil ligtas ako. Napatingin ako sa mga kasama ng aking asawa na mga matatanda na. Alam ko mga magagaling sa paghawak ng buntot pagi at sa paggapi ng mga aswang ang mga ito at sa iba pang uri ng elemento na narito sa mundo. Sabi ng isa na papalapit na raw ang mga aswang. Napakadami nila. Sobrang dami. Binigyan ako ni Ignacio ng buntot pagi at asin para pandepensa sa sarili ko. Kahit ganito ako, marunong akong gumamit ng buntot pagi dahil tinuruan ako ni Ignacio. Natawa ang pinakapinuno nang makita kami. Sinabi nito na ito na ang araw ng pagtutuos nila at anong naisip nila na nagpunta ang mga ito roon nang 5 lang sila. Ano daw ang panaman namin sa kanila? Dahil napakadami nila at tiyak na kamatayan ang kahahantungan namin. Ang sagot ng isang matanda, huwag silang pakakasiguro dahil may mga kasama pa kami at naglalakad patungo rito. Tumawa ang pinuno at mukhang siyang-siya dahil madami silang tutugisin. Napatingin kami sa likod nang may maraming yabag kaming narinig. Napangiti ako dahil marami kaming lalaban sa mga aswang. Mas maganda na mamatay na sila para hindi na sila makapambiktima pa sa mga tao. Talagang nagtawag ka pa ng mga kakampi mo? Ng isang matandang aswang sa kanila. Sinabi ng isang matanda na kasamahan ni Ignacio nang wala nang sali-salita. Maglaban na sila. Kaya wala na silang sinayang na sandali. Nakipagtagisan sila sa mga aswang at ginamit ang mga hawak nilang panlaban sa mga ito. Hindi umubra ang mga mahihinang aswang. Maliliksi ang mga kasama ni Ignacio at talagang bihasa sa pagkikipaglaban. Marahil may mga karanasan na ang mga ito sa pagkikipaglaban sa mga aswang. Halos malapnos ang mga balat nila sa buntot pagi at sa mga isinasaboy ng mga matanda sa mga ito na kung anong likido. Bagsak sa lupa ang mga iba at halos mamilipit sa sakit dahil sa mga pangontra na isinaboy ng mga ito. Ako naman ay nakaismid lang sa gilid, ngunit ang iba sa mga kasamahan ni Ignacio ay sugatan na at hindi na kayang makipaglaban hanggang sa ang malalakas na aswang na ang natira. Nakipagbuno sila Ignacio, Lino at ilang mga kalalakihan na kasama nila sa mga ito hanggang sa tuluyan nila itong nagapi. Ang iba ay naglalaho na parang bula at nagiging apo. Lumapit sa akin si Ignacio at kinamusta ko. Nang makita nito ang mga kasamahan na sugatan, ay dali-dali silang tinulungan ng mga hindi sugatan at nagtungo na sa aming munting tahanan para doon na sila magamot. Tiniis nila ang sakit habang naglalakbay hanggang sa makarating kami sa aming tahanan at naghihintay roon ang kani-kanilang mga asawa. Naupo sila sa damuhan sa harap ng aming bahay at sinimulang gamutin ang mga kani-kanilang asawa. Ako naman ay ginamot ang sugat ni Ignacio. Habang ginagamot ang kanyang sugat, tinanong ko siya kung paano niya nalaman na naroon ako. Ang sagot niya ay nalimpungatan siya at nagulat na lang nang makitang wala ako sa tabi niya. Kaya naman, dali-dali niyang ginising si Lino at Dante
at sinabi na nawawala ako. Kaya naman pinaiwan nila si Dante para bantayan ang asawa nito. Samantalang nagtungo naman siya sa karatig baryo para ipaalam ang nangyari at naniniwala sila sa kanya. Dahil sa kanilang baryo mismo ay may mga naririnig silang kaluskos at pagkawala ng mga bata noong araw. Kaya naman nakipagtulungan sila kay Ignacio para magapi na ang mga aswang. Nang mapuruhan ni Ignacio ang aso noon na nakalaban niya, nakamag-anak ng mga aswang at nakita niya kung saan ito nagsuot. Kaya naman doon sila nagtungo. 10 ng mga ibang kalalakihan sa baryo na iyon at hinanap ako. Ang mga asawa nila ay sumama rin at nagpaiwan sa bahay namin. Dahil siguradong pagbalik nila ay may mga galos na ang mga ito. Dahil hindi rin biro ang pakikipaglaban sa mga aswang. Mabuti na lamang may kaalaman ang mga ito sa pagtuligsa sa mga aswang. Lumipas ang araw at naging payapa na ang aming baryo. At ang mga karatig baryo ganoon din. At nagpapasalamat ako dahil tuluyan ang nawala ang mga aswang at hindi na sila nagkakapaghasik pa ng lagim. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos. Ingat kayo palagi at huwag kalimutan mag-coffee. Dadalawin kita mamayang 12:00 ng gabi. Abangan mo ako sa bintana mo, Rosa. Nakangising bili ni Leslie sa kaibigang si Rosa. Napakapilya mo talaga, Leslie. Mamaya marinig ka pa nila. Baka sabihin nila totoo. Kung paano kung totohanin ko? Tumahimik ka na kasi. Mamaya kung ano pang sasabihin nila sa'yo. Bakit? Natatakot ka na ba sa akin? Takot ka dyan. Halika na. Kumain na tayo ng ating recess. Gutom lang yan eh. Sabay silang nagtawanan matapos iyong sabihin ni Rosa. Hindi lingid kay Rosa ang tungkol sa tsismis sa lahi ng kaibigan. Ngunit kahit minsan ay hindi niya naramdaman ang mandiri dito. Sa kabila ng maraming tsismis tungkol sa pamilya ni Leslie, wala pa rin itong epekto kay Rosa. Tao pa rin ito para sa kanya. At kung may pagkakaiba man sila o kung totoo mang may ibang katauhan ng kaibigan, handa pa rin niya itong tanggapin. Paano kung totoong aswang ako, Rosa? Tatanggapin mo po kaya ako bilang kaibigan? Tanong ni Leslie. Siyempre naman. Anong pakialam nila kung iyan ang katauhan mo? Ang mahalaga naman hindi ka masama. Talaga? Hindi ka man didiri sa akin? Hindi nga. Basta't nire-respeto mo ako bilang kaibigan. Kahit anong katauhan man ang meron ka. Kaya aswang o engkanto ka man. Kaibigan pa rin kita. Walang gatol na sagot ni Rosa. Hindi ramdam ni Rosa ang pagkailang kay Leslie. Kahit minsan ay kakaiba itong kumilos. Marahil nga ay totoong aswang ito. Dahil minsan sa tuwing kakain sila ay minsan niyang nahuhuli ang dalaga na pinaglalaroan ng dila nito ang kanilang pagkain. Napakahabang dila na aabot hanggang mesa habang nakaupo sila at nakaharap sa mesa. Sana kahit nagtapos na tayo ng kolehiyo, magkasama pa rin tayong magtatrabaho sa isang kumpanya para hindi boring, hindi ba? Wika ni Leslie isang hapon habang pauwi na sila ng bahay. Depende rin kung saan tayo papalarin at kung papalarin nga na magsama tayo hanggang sa trabaho. Sagot ni Rosa sa kaibigan. Oo naman, pwede yun. Sagot ni Leslie. Pareho silang dalawa na sabik ng magtapos ng kolehiyo dahil balak nilang makatulong na sa mga magulang. Pareho silang kapos. Kaya pareho silang pangarap sa buhay. Nagporsige silang makapagtapos kahit kipit. Nagtitinda sila minsan ng mga kakanin, lalo na kapag Sabado at Linggo. At kapag sa paaralan naman ay gumagawa sila ng kung anong pwedeng ilako
sa mga kaklase na merienda tuwing recess. Hanggang sa tuluyan ng nagbunga ang kanilang pagsisikap, kapwa sila nakatapos ng pagiging guro. O diba, pareho na rin tayo ngayong teacher. Sabi ni Leslie. Oo, at ngayon, pareho na rin tayong may lisensya. Makakatulong na tayo sa ating mga magulang, Leslie. Yan talaga ang una kong plano. Tuwang sagot ni Rosa. Unti-unting naipagawa ang bahay ng kanilang mga magulang at halos pareho pa ang disenyo. Ngunit mas naunang natapos ang bahay nila Leslie dahil tinulungan ito ng ate nitong nagtatrabaho sa abroad. May pamilya na ito, ngunit kahit papano ay nagpapadala pa rin paminsan-minsan. Dating nawala ang komunikasyon nila dito dahil nawala ng visa ang mga papeles. Ngunit mabuti at may Arabong napaibig dito at tinulungan na malinis ang mga papeles. Hanggang sa maging asawa na nito ang Arabo. At sa wakas ay nabiyak ito. Ba't ganun? Hindi pala. At sa wakas ay tinulungan sila sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Yun pala yun. Hindi mo sinabi na may ate ka pala sa abroad, sumbat ni Rosa. Yun na nga eh. Alam mo bang minarkahan ko na siyang patay sa utak ko? Kasi matagal na siyang hindi nagpadala. Nangako pa siya sa akin na siya ang magpapaaral sa akin noon. Pero wala. Kung kailan tapos na akong mag-aral, tsaka naman nagparamdam. Pero naintindihan ko na ngayon kung bakit. Mahabang kwento ni Leslie. Oo, tama yan, Leslie. At ipagpasalamat mo na lang na kahit papano ay buhay siya at may pagkakataon pa kayong magkita, sagot ni Rosa. Hindi ko rin alam kung may balak pa iyong umuwi rito matapos ang nangyari. Nangyari? Anong ibig mong sabihin? Simula noong 18 siya ay nadiscover niyang aswang ang aming angkan. Nagrebelde na siya. Hindi na umuwi. Ayaw nang mag-aral ng kolehiyo. Hanggang sa sinabi na lang ng aming tiya na naroon na siya sa Saudi. Napatango siya at tila ba hindi na sorpresa nang sabihin nitong aswang sila. Lagi naman kasing bukang bibig nito na aswang sila. Huwag kang mawala sa gabi ng pasasalamat ng aming bagong tahanan, ha? Wika ni Leslie. Oo naman, hindi ako mawawala sa araw na iyan. Masayang sagot niya. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa napag-usapan nila ang tungkol sa kanilang manliligaw. Alam mo, Rosa, kung mahal mo iyang manliligaw mo, sagutin mo na. Hindi iyang magpapakipot ka masyado. Sige ka, baka magsawa iyan. Bakit? Ikaw ba, nobyo mo na ba si Gray? Yung matagal nang manliligaw iyon. Simula high school pa. Tanong niya pabalik kay Leslie. Oo no. Tsaka sinisiguro ko lang na bago ko siya tanggapin, ay tanggap rin niya maging ang katauhan ko. Ibig sabihin, alam na niyang aswang ka? Gulat na tanong niya kay Leslie. Siyempre, ayaw kong umiyak no, kaya kailangan sigurado ako. Masaya si Rosa para sa kaibigan kaya napayakap siya rito. Sa wakas ay siguradong may magmamahal na kay Leslie habang buhay. Gabi ng pasasalamat sa biyayang bahay sa pamilya ni Leslie. At gaya ng inaasahan niya, ay sobrang daming panauhin. Lahat iyon ay malamang mga pamilya ni Leslie. Ang sabi ni Leslie, ang iba ay dayo pa galing ng ibang probinsya. Ang iba ay taga-isla. Kaya napahanga siya sa dami ng mga angkan nito. Nahihiya ako, Leslie. Ang dami niya palang bisita. Napakarami ng pamilya mo. Hindi pa yata kami nangangalahati ng aking angkan. Reklamo niya. Naku, oo. Biruin mo ba naman? 13 sila ni tatay. Sila naman ni nanay, 14. Ang mga anak ng 13 at 14 na iyan, pinakamababa, 5. Oh, ilan lahat?
Kaya kailangan malawak at malaki ang bahay para sa pagtitipon, para hindi makitid ang lugar. Grabe pala ano. Anong laban nga pala namin dyan? Si nanay nag-iisang anak, si tatay. 3 lang silang magkapatid. Ako wala pang kapatid. Tila naiiyak na reklamo niya. Hoy, ano ba? Hindi naman ito paramihan ng lahi ah. Tsaka ang mahalaga ay nagkakaintindihan. Mahinang boses na wika nito. Ibig mong sabihin magulo? Bulong din niya. Oo agawan sa lupa tsaka ang iba kumakain ng tao. Kaya tutol ang iba dahil masamang gawain iyon. Napaawang ang bibig nito. Hindi nito akalaing ganun pala sa lahi ng aswang. Magsisimula na ang kainan. Kailangan na nilang pumasok dahil pinatawag na sila. Nang biglang humarang ang isang pamilyar na bulto ng matipunong lalaki. Megs, gulat na sambit niya. Hindi niya inasahan na makikita niya ito dito. Bakit ka narito? Baritonong tanong ng binata. Magkakilala kayo? Tanong ni Leslie. Naubya ko siya. Simpleng sagot nito. Best friend ko si Rosa. Teka, paano kayo nagkakilala nang hindi ko alam? Akala ko ba wala kang nobyo? Ikaw Rosa, magtatampo na ako sa'yo. Reklamo ni Leslie. Teka lang naman, ipakilala ko naman ni kaso syempre hindi pa tayo nagkikita-kita. Tsaka isang beses lang kaming nagkakilala noon. Hindi ko nga rin akalain na susundan niya ako sa bahay at ligawan. Kwento niya. Ngunit punong-puno ng pagtataka sa isipan niya. Ibig sabihin ay aswang din ang kanyang nobya. Inimbita mo si Rosa. Hindi mo nga inimbita ang sarili mong nobyo. Tao rin yun, di ba? Anong balak mo? Gawing alay si Rosa sa bago mong bahay. Anong klase kang kaibigan, Leslie? Sumbat ni Megs. Sobrang gulat niya nang marinig yon. Hinawakan siya ni Megs sa kamay at hinila palabas ng bahay. Dismayado si Rosa sa kanyang kaibigan. Sa kabila ng katauhan nito ay tinanggap niya ito ng buo. Yun pala ay may masamang balak ito sa kanya. Bumalik kayo rito, Megs. Sinungaling ka. Sigaw ni Leslie. Huwag kang magpalinlang sa pinsan ko, Rosa. Diretso lang. Hindi na nga siya lumingon at magulong-magulo ang kanyang isipan. Lalo na noong magbiglang anyong halimaw ito sa kanyang harapan. Hindi siya makagalaw sa takot. Kung hindi pa siya hinawakan nito ay nakatunganga lang siya dito. Aswang ka rin. Sabi na nga ba? Sambit niya. Aswang ako. Pero hindi kagaya nila. Lalo na sa best friend mo. Hindi kita ipapahamak dahil hindi ako kagaya nila. Biglang sumugod ang tatlo at mag-isa itong nilabanan ni Megs. Wala rin siyang maitulong dito. Anong lakas lang ba ang meron siya? Nanginginig na nga siya sa takot habang nakatingin sa mga ito. Talagang pinapahabol pa sila ni Leslie sa iba pa nitong mga pinsan. Nang magabi ay kaagad na hinawakan ni Megs ang kamay ng dalaga. Pagkatapos ay tumakbo ng buong bilis patungo sa nakaparada nitong owner type jeep sa gilid ng kalsada. Kinarga na siya nito at pinaupo sa gilid ng driver seat. Pagkatapos ay umikot na ito at umupo na rin at nagmadaling binuhay ang makina ng sasakyan. Bigla ang mga naghabol sa kanilang nag-anyong malalaking panike. Sarado ang sasakyan ni Megs. Kaya kahit nakapatong pa ang mga ito sa sasakyan, ay hindi sila na mga ito mapapasok sa loob. Kaunting takbo na lang din at nasa bayan na sila. Pagdating sa bayan ay medyo marami ng tao. Kaya alam ni Megs na maging ligtas na roon si Rosa. Bakit hindi mo ako inihatid sa amin? Tanong niya. Para ano? Para pagpiestahan ang pamilya mo.
ng mga angkan ko. Tsaka gusto ko makasama ka ngayong gabi. Tahimik si Rosa. Gusto rin niya itong makasama ang nobyo. Wari niya ay ito ang kanyang bayani sa gabing iyon. Ngunit pamilya nito ang pamilya ni Leslie, kaya hating-hati ang utak niya. Ngunit hindi ang puso, dahil buong-buo pa rin ang pag-ibig niya rito. Kung nagtiwala nga siya kay Leslie, ito pa kaya na minahal niya ng tunay. Naramdaman na lang nilang tahimik na at wala na ang mga nilalang sa bubong ng sasakyan. Megs, katulad ka rin ba nila? Lakas na loob na tanong niya rito. Hindi. Oo. Anong hindi oo? Nagtatakang tanong niya. Hindi ako katulad nilang nang bibiktima ng mga tao dahil sa lungat nila ako at ang aming pamilya. At oo, aswang ako katulad nila. Ngayon, mamahalin mo pa rin ba ako? Ngumisi siya rito. Hindi niya alam kung bakit siya biglang naging emosyonal. Walang duda. Hindi man katagalan ng kanilang relasyon at hindi man ganon katibay ang pagkakilala niya rito. Isa lang ang masasabi niya. Iyon ay ang mahal pa rin niya ito. Ano na? Mahal mo pa rin ba ako, Rosa? Tanong ulit nito. Oo eh. Hindi na magbabago iyon. Mahal na mahal kita. Alam kong kailan lang tayo nagkakilala. Hindi kita nakilala ng buo, subalit ang puso ko tila bagang nagsasabi na parte ka na noong nakaraang buhay ko. Napangiti si Megs at niyakap siya nito ng buong higpit. Mahal na mahal kita, Rosa. Ngayong alam ko nang tanggap mo ang aking katauhan. Hindi na ako mag-alinlangan na umakyat ng pamamanhikan. At magpapakasal na tayo. Talaga, Megs? Oo, Rosa. Papayag ka ba? Tanong pa nito. Siyempre naman. Niyakap siyang muli nito ng mas mahigpit pa. Paano ang pamilya mo? Biglang naalalang itanong ni Rosa rito. Pwede bang mag-isa lang ako? Alam mo naman ang lahi namin, hindi ba? Para din yun sa kaligtasan ng pamilya mo. Paliwanag nito. Tumango na lamang siya. Naintindihan niya ito. Ikwento pa nito kung paano ito nawalay sa mga magulang. Isang dekada na itong walang paramdam sa mga magulang at mga kapatid. Iyon ay dahil ayaw ni Megs ang mga pinagagawa ng mga ito. Bawat taon ay may kinikitil ang mga itong buhay para gawing alay at pagkain. Ayaw ni Megs iyon. Nandidiri siya at naaawa sa naging biktima ng mga ito. Ngunit wala itong magawa dahil mag-isa lang ito. Samantalang ang mga kapatid nito ay marami. Dagdag pa ang mga magulang na siyang pasimuno ng lahat. Kung nananatili lamang buhay ang lula nito, iyon lang sanang nag-iisang kakampi ni Megs. Napabuga na lamang siya ng hangin. Naawa rin siya at napahanga sa kakaibang prinsipyo ni Megs. Mana pala ito sa lola nito. Hindi man lang niya nakilala ang lola nito bago ito lumisan. Kinabukasan din iyon, diretso nang umakyat ng pamamanhikan si Megs. Nagulat ang mga magulang ni Rosa sa biglaan nitong desisyon. Ayusin mo, Rosa. Nag-iisang anak ka pa naman namin ng nanay mo. Tanong ng kanyang ama. Tay, mahal ko po si Megs, kaya magpapakasal kami sa West. Pumayag na po kayo. Nagkatingin na lamang ang mga magulang ni Rosa. Wala mga itong magawa kundi ang pagbibigyan na ang hinihinging kalayaan nito. Kung iyan talaga ang gusto mo, Rosa, hindi ka namin pipigilan. Nasa tamang edad ka rin naman at may trabaho na rin. Wika ng naging emosyonal ng ama. Tay, hindi naman ako mawawala.
Tsaka tuloy pa rin itong ipinapatayo nating bahay. Wika ni Rosa sa ama. Pagtutulungan namin ni Rosa na matapos itong bahay niyo, tay. Sabat ni Megs. Dapat lang dahil sa inyo din naman ito pagdating ng araw. Wika ng ina ni Rosa. Kaagad na inasikaso ng dalawa ang mga papeles. Wala nang paramdam si Leslie sa kanya. Kahit nasa kabilang baryo lang naman ito. Marahil ay nahihiya na rin iyon dahil sa ginawang pagkanulo sa kanya. Tiyak na hindi rin papayag si Megs na makipaglapit ulit siyang muli matapos siyang ipagkanulo sa angkan. Kahit luluhod pa ito at humingi ng tawad ay hindi ito paniwalaan ni Megs dahil kilala na nito ang pinsan nito. Makalipas ang isang dekada ng pagsasama nila ni Megs ay biniyayaan sila ng 3 anak at puro lalaki. Patuloy ang serbisyo ni Megs bilang secret detective ng isang pribadong kumpanya. Samantalang si Rosa ay patuloy sa pagtuturo sa mga bata. Maraming pagsubok at tukso ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang kanilang pagsasama at pagmamahalan. Hindi naging hadlang ang pagiging aswang ni Megs para makabuo ng hindi ganoong kaperpekto, ngunit huwaran at kahangahangang pamilya para sa ibang nakapaligid sa kanila. At dito na po magtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at tumapos sa panibago nating kwento. Muli po hanggang sa susunod na istorya. At huwag kayong mawawala palagi. Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. Ingat po kayo at mabuhay. Huwag kalimutan, magkape. Alright.